Inmax 150. Panay redondo lang pero hindi tuloy-tuloy umandar. Yan, ganito na ang sitwasyon since dinala dito sa amin. Yan, pakinggan natin ang pump. Yan, panay redondo lang siya. Yan, tutunog lang ang pump ng tangke ng gas. So okay lang. Then hindi ito mandar. Sabi ng may-ari wala daw ang kuryente, pinagawa na ng ibang shop at hindi napalabas yung kuryente. Yan, dinadala dito sa aming shop. So yan, tingnan natin itong kanyang ignition coil kung totoo bang walang kuryente na labas dito sa high tension wire. So ito nga talaga mga grasa, no? Wala tayong nakita na kuryente labas dito sa kanyang high tension wire. So ang gawin natin dito ay yun po mga grasa, no? Since hindi siya nagtuloy umandar sa tuwing ipo-start natin siya, ay ito po ang ginawa natin. Binaklas ko itong kanyang stator. Yun ang nakita ko, maraming putik. So yun po, nilinisan ko ito. Yan, daming putik dito. So yan, maraming putik. So bali po, ito po ang nakita natin. Hindi po tayo sigurado kung ito ba po ang dahilan. Lilinisan natin ito mga grasa. So ganito po ang kadalasang mangyayari, no? Patalagang issue na to ni Inmax mga grasa, na mapasukan ng mga alikabok dito sa kanyang flywheel. So yun po, tapos pagkatapos natin na linis ang stator, balik natin at subukan natin siya mga grasa kung andar ba siya, kung mayroon ba siyang kuryente na lalabas dito sa tension wire. So yun po, ibalik muna natin ang spark plug cap. Subukan natin mga grasa. Ayan, hindi siya mandar. Alright. So napag-alaman ko na ang kanyang sira ay ignition coil lang pala. Bali ngayon, ang ibahagi ko sa inyo ay kung paano natin i-check itong kanyang ignition coil, itong kanyang bago, kasi pang racing po ito. Yun po mga grasa, no? Pang racing ang kanilang nabili. Itong racing ignition na pa ito ang brand. So yun po ang i-share ko sa inyo. Ibahagi ko ang paano i-check itong luma, itong sira, at ang itong bago na pa ito na ignition coil, kung ano ba ang kaibahan, para naman ay mayroon din kaalaman. At kung magkaroon ng encounter na yan po pa ito, magkaroon tayo ng problema na tulad nito, ay madali lang natin ma-determine kung ano ba ang kaibahan ng bago at saka itong luma, ang kanyang reading. So kailangan i-check natin ng multitester. So yun po mga grasa, no? Itong kanyang luma, ito ang kanyang koneksyon, itong kanyang socket, ito ang brown wire, orange wire, ito naman ang brown wire. So ito namang brown wire ay galing ito ng susian, ignition switch. So ito namang ay orange, so signal ito galing sa ECU. So yan po mga grasa, no? Yan, wala siyang kuryente na labas dito sa tuwing i-check natin. So magkaroon tayo ng comparative study dito para mayroon tayong idea at i-reset natin ang kanyang check engine. So bali dalawa po ang ating gagawin dito. So tanggalin natin mga grasa. So tanggalin natin ito kasi titest natin para malaman natin kung ano ba ang kaibahan sa bago at saka sa dito sa sira. So unahin muna natin ito i-check, tapos mag-iris tayo ng check engine. So gamit tayo ng multitester. So doon tayo sa table. Okay, set ang tester sa ohms. Yan, ang kandahan ng tester itong habot test ay set mo lang sa ohms. Wala nang setting 20k ohms o mamili ka ng anong setting. So direct na lang siya sa ohms, yung parang ano po, yung ganun. So i-check natin kasi iba po itong
pang-ipay. Ayan. So i-check natin ang primary side at secondary side ng ignition coil. Ito po ang sira, no? Ito ang sira. Tapos ito naman ang good. So i-check natin. Bali dalawa pong paraan. Unahin natin ang walang spark plug cap. Ang spark plug cap reading nasa mga 5 to 10 k ohms. So, unahin natin itong sira. Tingnan natin dito. Ayan. Kita. So, tusok lang. Pwede naman kabaliktad. So, tingnan natin ang reading. Ayan, nasa 10.49 k ohms. Dito. 10.51 k ohms with spark plug cap. Ito pong siraan, di siya mandar, para mayroon tayong comparative study. Pwede lang magkabaliktad ating test probe kahit saan natin itusok. Ito ko no. 15.62. So nadagdagan pa siya ng mga 5 k ohms. Dito. 15.62 k ohms. So itong malaki na pin, ito po ang galing sa ating accessories wire, at ito naman po ang signal galing sa ECU. So, itong malaki, ito po ang kanyang orange wire, ito po ang kanyang brown wire. Dito po nakakoneksyon galing sa ating ignition switch. Pag on ng ignition switch, dito mayroon na siyang voltahe papasok dito. So ito naman ang tumatanggap ng signal galing sa ECU, yung pitik-pitik lang ang voltahe. So yan po ang kanyang reading sa sira. So dito naman tayo sa good, bago. Tusok lang. Test probe ng tester. Para maraming tayong kaibahan. Pag magkaroon ng trouble sa susunod, ay madali na lang nating malaman. So dito tayo sa supply. Yan. Ito yung maganda. Ito yung okay. So 10.44 k ohms dito side. So 10.44 the same dito. $10.44 kanina. Dito naman ay 10.45 lahat. Yan dito. Yan 10.45. So with spark plug cap, tingnan natin kung ano ang kanyang kaibahan. Hawak. Ito, hawakan mo dito. $15.54. Yan, nalagdagan siya ng 5 k ohms dito. 15.54 k ohms. Yan, nalagdagan siya ng 5 k ohms dahil sa spark plug cap. So yan po ang kaibahan ng bad at saka good ignition coil. So ibalik natin itong bago natin i-erase ang check engine niya.
Hindi tayo magkamali dito kasi yung malaking sakit at yung isa maliit. Maliit yung galing sa ECU signal. Yung malaki yung 12 volt supply. Pag unisusian, mayroon na siyang voltahe. Positive. So, try natin. Panda rin. Meron siyang check engine. Yan, i-erase po natin yan. So, confirm nga ito lang ang sira. Tingnan natin ang check engine. So, meron siyang tatlong pin. Diagnosis Yamaha. Hanap tayo ng Yamaha. On the switch. Let's start. So, erase port code. Tingnan natin. History. Okay. Okay. Wala na. Wala na ang kanyang check engine. So, try natin pa na rin. Okay na siya. Wala na po ang kanyang check engine. So, yan lang po ang gawin mga grasa. No? Maraming salamat sa panonood. Thanks for watching. Big fan po mga grasa. Sana mayroon kang nakukuha ang mga aral dito. Wala na. Okay, maraming salamat po.